Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Yan ang sagot ni Police General Nicolas Torre III nang tanungin kung may sama ng loob siya sa pagkakasibak bilang hepe ng Philippine National Police. Wala rin daw siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos nito. Sabi pa ni Torre, good soldier lamang siya na sumusunod sa mga direktiba. Nag-file muna raw si Torre ng vacation leave para pag-isipan ang mga nangyari. Kinumpirma naman ng Malacanang na may bagong posisyon na iniaalok kay Torre pero hindi pa sinabi kung ano ito. Let's just wait for the official announcement. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi sila nagkasundo ni Torre sa ginawang balasahan sa pulisya. Hindi ito inaprobahan ng NAPOLCOM pero ipinatupad pa rin ng dating hepe. Hiningi raw ng Pangulo ang rekomendasyon ni Remulla kaugnay nito at sumunod na nga ang pagre-relieve kay Torre. There's a difference between me and the general. And he refused. He insisted that his system be followed. Voluntaryo nag-leave of absence bilang chairman ng kanyang kumpanyang negosyanteng si Joseph C. matapos maaresto dahil sa questionable umano niyang Filipino citizenship. Sa anunsyo ng Global Fernica Holdings Incorporated sa Philippine Stock Exchange, ito'y para matutukan ni C ang kanyang personal na legal issues habang pinoprotektahan ang interes ng kumpanya. Naunang iginiit ng kumpanya na valid ang Philippine passport ni C at hindi siya sangkot sa anumang kriminal na aktibidad. Inaresto ng Bureau of Immigration si C noong August 21 dahil sa umano'y pamimeke ng mga dokumento para makakuha ng Philippine passport at palabasing siya'y Pilipino. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, pinoproseso na ang deportation ni C. Sa Senado, isinusulong ni Senadora Risa Ontiveros na imbestigahan ang citizenship ni C. Ipinakita ni Ontiveros sa mga kopya ng Philippine passport ni C at alien certificate of registration ng Chinese na si Zhong Shenzhen. Sabi ng senador na batay sa pagsusuri ng BI, tugma ang fingerprint sa dalawang dokumento. Naalarma raw si Ontiveros dahil bukod sa nakakuha ng Philippine passport si C, nakapasok pa siya sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Naunang sinabi ng PCG na tinanggalan nila si C bilang Auxiliary Rear Admiral dahil sa issue sa kanyang citizenship. Patay ang isang ginang matapos saksakin ang lasing na mister sa Cainta, Rizal. Ayon sa suspect, matagal na silang hiwalay ng misis niya na may kinakasama ng iba. Pag-uwi niya raw nitong Lunes, naroon ang kanyang misis sa bahay ng kanilang anak kung saan din siya nakatira. Binabantayan daw nito ang kanilang apo. Galit daw siyang pinagsisisigawan nito. Dahil sa kahihiyan, nagdilim umano ang kanyang paningin at iwinisiwas ang napulot noong kutsilyo. Pag-amin ng suspect, hindi niya naramdaman na tinamaan na niya sa liig ang biktima. Umalis siya matapos ang krimen at pumunta sa Antipolo. Doon na siya naaresto. Humihingi ng paumanhin ng suspect sa mga anak. Anya, ilang taon na din daw siyang nagtiis sa pagsasalita sa kanya ng biktima. Desidido naman ang mga naiwang anak na sampahan ng reklamo ang kanilang ama. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isa umanong drug den operator sa buy-bust operation sa Dato Angal Timbang sa Maguindanao del Sur. Batay sa investigasyon, natunugan ng suspect ang operasyon ng mga pulis kaya agad siyang bumunot ng baril. Doon na nagpaputok ang mga otoridad at nabaril ang suspect. Arestado naman ang tatlo niyang kasamahan. Napagalamang ang nasawing suspect at isa pa niyang kasama ng dati na nasangkot sa iligal na droga. Nasabat sa kanila ang humigit kumulang 33 gramo ng umano'y shabu, baril at mga bala, ilang magazine at iba't ibang drug paraphernalia. Mahaharap ang mga naarestong suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Dalawang estudyante sa Bacolod, Negros Occidental ang nahuli raw sa aktong gumagamit ng hinihinalang illegal na droga sa loob ng kanilang paaralan. Na-recover sa kanila ang dalawang sachet ng umano'y marijuana. Dahil sa insidente, ipinatawag ang mga estudyante sa barangay kasama ang kanilang mga magulang at opisyal ng paaralan. Doon na pagkasunduan ang mga dagdag na hakbang ng eskwelahan para maiwasang maulit ang insidente. Tiniyak rin ng mga magulang na tututukan nila ang mga anak at isa sa ilalim sa counseling. Hindi nagbigay ng pahayag sa media ang mga magulang. Hindi rin nagpa-interview ang school principal at guidance counselor.
Hihintayin na lamang daw ng DOJ ang ilang dokumento mula sa PNP bago mailabas ang supina sa aabot daw na 60 sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Pinoproseso na rin daw ang papeles ni Julie Dondon Patidongan para maipasok sa Witness Protection Program. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Isasalang na sa preliminary investigation ang mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention, enforced disappearance at iba pang inihain ng mga kaanak ng 34 na nawawalang sabungero laban sa mga respondent. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, pumasa sa evaluation stage ang mga reklamo. Buo na rin ang panel of prosecutors na hahawak sa pagdinig sa mga reklamo. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang ibang dagdag na dokumento mula sa PNP bago mailabas sa mga sabina sa nasa 60 mga inireklamo. Sa briefing ng House Committee on Human Rights, sinabi ng Department of Justice na wala pa sa Witness Protection Program ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Is still on the process. The witness can only apply under the Witness Protection Program once the case has been evaluated by our prosecutor. According to our police counterpart, the witness is very much secured. There's no doubt that something like this is definitely urgent. And we expect, of course, DOJ to act swiftly. Ayon sa DOJ, 18 police officers ang umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. I hope that the current investigation being made by both NBI and PNP actually cover big fish or influential or big personalities. I give the full commitment of the agency in pursuing this investigation until the end. There will be no sacred cows. No government officials will be spared from criminal liability in the case of the abduction of cockfighting aficionados. Tanong ng isang kongresista, paano mahahabol ang mga may sala sakaling hindi mag-match ang DNA ng mga kamag-anak ng missing sabungeros sa mga butong nakuha sa Taal Lake? We can put weight dun po sa testimonial evidence of certain individuals. Naniniwala ang chairperson ng komite na nag-ugat sa sugal ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Gambling breeds other evils, crime, corruption, and violence. The case of the missing sabungeros proved this once again. Sabi ng Department of Information and Communications Technology, mahigit 50,000 illegal e-sabong sites na ang napatake down nila mula 2023. Ito po ay malalaking mga sindikato at hindi lang po illegal gambling ang kasama. Yung iba po kasi, ang pangalan nila hindi isabong XXX. Po. Minsan, pinapangalanan nila na candy, that something. So, yung iba kasi dito, Mr. Chair, overseas eh. Bagamat nate-take down po, mabilis din po itong lumulutang. Gano'ng kabilis sila nakakabukas ng bagong site? Segundo lang po, Mr. Chair. It's one thing closing the sites. It's another thing stopping the operation. So kailangan may arrest. That's why yun yung pinaka-importante. Are arrests being made. Internet offers anonymity to users. So yung mga kriminal ho natin are using these technologies. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, walang itinaas na wind signal sa alinmang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Jacinto ngayong umaga. Base po yan sa 11 AM Bulletin ng Pag-asa. Namata ng bagyo 480 kilometers kanluran ng Subic Bay, Zambales. Kahit na walang direktang epekto sa bansang bagyong Jacinto, pinalalakas naman ito ang hanging habagat. Mamayang gabi, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jacinto. Webes latest mga mare at pare, nagsimula nang mag-taping si pambansang Ginoo David Licauco at star of the new gen Jillian Ward sa upcoming Kapuso action series na Never Say Die. Sabi ni David may minimal adjustment siya sa acting. Nakatulong ang recent guesting niya sa Beauty Empire. Pagdating naman sa physical demands ng series, nakatulong ang pagsali niya sa basketball tournament.
Pinaka-adjustment daw niya ngayon ay si Jillian na kasangga niya sa series. Hindi naman nanibago sa kanilang taping si Jillian dahil sanay raw siya sa maraming action scenes. It's always nice to work with a new actress na makakasama mo sa eksena kasi syempre wala lang, para lang matest mo din yung pagiging actor mo. Diba? And I see that, Jillian is also passionate in acting. Excited ako na matuto from them. And ayun, parang bagong experience talaga po itong show na to for me. Dapat daw mabuwag ang buong operasyon ng paniniktik o espionage sa Pilipinas ayon kay Senador Ping Lacson. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, sinabi ni Lacson na maraming sleeper agents at miyembro ng People's Liberation Army ng China ang nasa Pilipinas. Dapat daw hindi natitigil sa pag-aresto lamang ang operasyon ng gobyerno dahil may pumapalit din umano sa mga nahuhuling espiya. Nais din ni Lacson na ipa-free sa Anti-Money Laundering Council ang assets ng mga sangkot sa paniniktik. Ayon sa NBI, 11 ang naaresto dahil nilang dayuhan dahil sa paniniktik umano sa hindi bababang 6 na operasyon. 13 dito ay Chinese nationals. Dating Batangas 1st District Congressman Eric Buhain ang itinuturong pumili sa mga contractor ng projects ng Department of Public Works and Highways sa kanilang lugar. Ang sabi sa akin ni DE ay yung pumipili ng winning bidders sa DPWH project sa 1st District ng Batangas ay yung pinalitan kong congressman. Ang sinabi sa akin ni DE ay sila ay nag-advertise ng mga projects for bidding. May mga contractors na bumibili ng mga documents, nag-uusap-usap daw sila para yung isa na na-identify ay manalo. Ayon kay Leviste, ang inarestong DE o District Engineer na si Abelardo Calalo ang nagdiin kay Buhain kaugnay sa mga umano'y questionableng proyekto. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang bahay ni Buhain pero wala roon ang dating kongresista ayon sa aming nakausap. Patuloy namang iniimbestigahan ni Leviste ang flood control project sa kanyang distrito kabilang ang mga dike sa Pansipit River. Mayroon ng malalaking bitak ang dike na sakop ng Lemery nang puntahan ng GMA Integrated News. Utol na rin ang mga bakal na sumusuporta rito. Ang dike naman sa kabilang panig ng ilog na sakop ng bayan ng Taal, pinasok na ng tubig dahil sa malaking sira nito. Ayon sa isang residente, dati nang sira ang mga dike at lumala pa nang humagupit ang mga nagdaang bagyo. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang kontraktor ang pinagbabaril sa Santa Catalina, Negros Oriental. Sara, kumusta yung biktima? Rafi, kritikal ang lagay ngayon ng 58 anyos na biktima sa isang ospital sa Dumaguete City. Base sa investigasyon, papunta sa isang kwari ang lalaki sakay ng kanyang motor. Pagdating sa sitio umanod sa Barangay San Francisco, pinagbabaril siya ng nakamotorsiklo ring mga salarin. Nagtamo siya ng 7 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. May persons of interest na raw ang pulisya sa krimen. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. 11 residente ng San Lorenzo, Guimaras ang nakagat ng isang asong may rabies. 8 sa kanila ay estudyante ng Remedios E. Vilches San Lorenzo National High School. 7 ang nakagat ng aso sa loob ng paaralan at 1 sa labas ng campus. Bukod sa kanila, may 3 pang residente ng bayan ang inatake ng nasabing aso. Naturukan na silang lahat ng anti-rabies vaccine. Nahuli ng mga otoridad ang asong gala at dinala sa Municipal Agriculture Office. Naglalaway at nagwawala raw ang aso nang dalhin doon at namatay makalipas ang 3 oras. Nang suriin, nagpositibo raw ang hayop sa rabies. Paalala po, wala pa ring gamot ang rabies infection. Kaya oras na makalmot, makagat o malawayan sa sugat ng hinihinalang infected na hayop, hugasan at sabunan ang apektadong bahagi sa dumadaloy na tubig ng hanggang 15 minuto. Pagkatapos, linisin pa ito gamit ang alcohol at betadine. Huwag na huwag tatakpan kung may sugat. At ang mahalaga,
pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Center. Mabibilis na balita po tayo. Dinisarmahan ang 2 pulis Marikina na inireklamo ng panghahalay ng kanilang kabarong babae. Ayon sa Eastern Police District, gabi ng August 17, nang isakay umano ng 2 pulis ang biktima sa police mobile. Magkakakilala silang 3 dahil iisa ang kanilang unit sa Marikina City Police Office. Ipinarada raw sa isang lugar ang mobile at tsaka ginawa ang sinasabing panghahalay. Ilang araw ang lumipas, nagkalakas ng loob ang policewoman na maghain ng reklamo. Inilipat muna sa EPD ang babaeng pulis habang iniimbestigahan ang insidente. Nasa preventive custody naman ng Marikina Police ang mga inireklamong patrolman at staff sergeant na pinabulaanan ang mga reklamo laban sa kanila. Pumanaw na ang isa sa 3 estudyanteng nabagsakan ng debris mula sa isang condominium sa panulukan ng Don A. Roses Avenue at Tomas Morato Avenue sa Quezon City nitong August 12. Kinumpirma yan ng ama ng biktimang si Carl Baldonado na halos 2 linggong kritikal sa ICU. Bukod kay Carl, nabagsakan din ng debris ang kaklase niyang kambal. Isinasapinal na ng LGU at ng Quezon City Police District ang kasong kriminal at administratibo laban sa mga pinaniniwalaang responsable sa insidente. Nagwakas na ang kampanya ni Pinay tennis player Alex Ayala sa US Open 2025. Yan ay matapos siyang matalo sa kanyang second round match laban kay Cristina Buxa ng Spain. Nakuha ni Buxa ang 2 sets sa score na 6-4 at 6-3. Sa kabila nito, makasaysayan ang paglaban ni Alex sa US Open na isa sa mga major championship ng tennis. Siya ang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa isang Grand Slam match sa Open era nang tanuli niya ang unang nakalaban na si Clara Tolson ng Denmark. Double the excitement para sa cast ng Squad Game episode ng Kapuso Fantasy Anthology na Daig Kayo ng Lola Ko. Bukod kasi sa big win sa 5th Anak TV Cinebata Awards, ilalaban din ang kanilang obra sa isang Southeast Asian Video Festival sa Thailand. Narito ang latest ni Bernadette Reyes. Wagi ang Squad Game episode ng Daig Kayo ng Lola Ko na tungkol sa halaga ng pakikinig at group effort ng magkakaibigan. And welcome to Squad Camp! Sa professional fiction age group 8 to 12 years old ng 5th Cinebata Awards. Ang tema ngayong taon, The Magic of Peace. Proud sa panalo ang isa sa cast members na si Cassie Legaspi. Lalo't ilalaban pa ang kanilang winning episode sa Southeast Asia Video Festival for Children na gaganapin sa Thailand sa Nobyembre. Super kilig. Super kilig po ako. And once again, I'm very, very proud of our team. And grabe, no? Medyo kinakabahan ako na, okay, let's go Team Philippines. Deserve natin to. Finalist naman ang Sparkle Kids na sina Jordan Lim, Aljon Banayra, Erica Laude at Jordan Baldonido para sa children video makers 12 years old and under dahil sa kanilang media content na nakaka-inspire sa mga kabataan. We're very grateful po because we got this opportunity. Ang matutunan po ng mga bata is to not have trouble. There's nothing, if pag may trouble ka, there's no peace. Maging lagi pong bati-bati po yung isa't isa po, wala pong nag-aaway. Panoorin po na yung mga educational. Kasi if you play too much games, your brain might feed bad stuff. Masaya naman ang Anak TV ambassadors na sina Sofia Pablo at Allen Ansay na nakatulong sila sa pag-educate sa mga bata. Maging aware tayo kasi every time naman na may mga palabas, may ano naman dun, may parang may sign naman kung para sa age nila yon. So, maging aware tayo lalo na sa social media kasi marami ngayon mga link na pinagbabawal, katulad ng Miss Elvira na magugulat ka na lang, mahakan or makakapanood ka ng mga bawal panoorin. Sana mas turuan na magsanay ulit sa mga larong larong pambansa ng Pilipinas, yung mga patentero. Kadalasan bibigyan ng iPod. Cinebata is giving you opportunity to express yourself but also to enjoy, to have fun, and then to realize that you have the talent given by God. Use it in the right way. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News.